Huwag na huwag mong ipagkait sa amin ang karapatan para makamit namin ang katarungan. Ngayon, ikaw, Mr. President, putang ina mo, ginagago mo, kinikingkoy mo ang sambayan ng Pilipino. Dahil sa iyong kapabayaan at kalulungan sa pag-aadik, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa iyong kaibangan sa kapangyarihan, sa iyong katimawaan, kabuhaya, putang ina ka. Ginawa mo ng binaboy ang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, tingnan mo ang bansa mo, Pangulong Bongbong Marcos. Masaya ka ba sa nangyayari ngayon? Tama na ang palabas. Dahil kung merong fake news na nagpapalaganap sa bansa natin, kayo yon. Kayo yon ng baliw mong Tita Clear. Yon, baliw. Hindi ko alam kung abogado yun. Putang ina, mukhang mas matalino pa yata akong grade 6 lang pinag-aralan ko. Pasensya na. Ako'y napapaluwa dahil sa nangyayari sa bansa natin. Pero, ang lahat ng ito, may sukdulan, Mr. President. Ang inyong kababuyan, kahayupan ginagawa sa bansa natin. Tatandaan mo, kakalusin ka ng sambayan ng Pilipino. Hindi man ngayon, malay mo, bukas, putang ina ka. Tandaan mo. Ngayon, sa mga congressman natin at mga senador, ang tanging panawagan ng mamamayang Pilipino sa nangyayaring crisis ngayon, huwag tayong magpakahangal. Huwag tayong magpakalunod sa kapangyarihan at sa pera na hindi nyo pera yan, pera ng taong bayan. Ngayon, ang panawagan ng tao, simple lang, para maibsan ang kahirapang ito. Tanggalin nyo yung VAT at excise tax. Kung hindi nyo kayang bawasan, putang ina, tanggalin nyo na. Inuutusan kayo ng mamamayang Pilipino dahil kami ang boss nyo, hindi yung adik na presidente. Yes! Yes! Ngayon, sa mga aming kapulisan at mga kasundaluhan, mahal namin kayo, nire-respeto namin kayo, pero sana ang kakapiraso o kakapiranggot na respeto, mga kasundaluhan namin at mga kapulisan, dito nyo po sa flag ng Pilipinas ihalay ang iyong dangal, hindi sa adik na presidente. Dahil dito sa flag ng Pilipinas, kayo nanumpa at sa mamayang Pilipino. Yan ang tandaan nyo at ilagay nyo sa puso nyo. Nanumpa kayo bilang sundalo at pulis dito sa flag ng Pilipinas, hindi sa adik na presidente. Kaya ang natitirang kapirasong respeto namin sa inyo, huwag niyong hayaang mawala. At baka dumating ang panahon, tayo rin. At huwag naman sana, hindi namin hinihiling. Pero kung darating ang panahon na kaming mamamayang Pilipino magsasakripisyo ng buhay para sa bayan, gagawin namin. Kahit ikamatay namin, tandaan nyo yan. Yun lamang po. Maraming salamat. Korte Suprema, muli, ang kapirasong pag-asa namin ay nasa sayo.
Ngayon, pag yan ay pinagdamot nyo, huwag dumating ang panahon na pati kayo kakalusin namin. Tandaan nyo yan.